May mga pangyayari sa ating buhay na labis nating iniiwasan dahil sa masamang epekto na maaaring mangyari sa atin. Mga bagay na magdudulot sa atin ng panganib. Subalit sa kakaiwas natin sa bagay na ito, ay mas malalagay pa pala tayo sa mas nakakatakot na pangyayari na humantong pa sa pagkawala ng isang buhay. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan na hanggang ngayon ay labis kong pinagsisisihan. Ang magandang pamilyang pinangarap ko ay kailanman hindi na matutupad pa. Ako si Marlon. At nangyari ito taong 1999. Bagong kasal kami ni Susana. Sa mga panahong ito, sa mga kaidaran ko, alam na alam natin kung ano ang malaking issue sa buong mundo sa taong iyon. Ang kinatatakutang Y2K virus. Dati naman akong X-ray technician at ang napangasawa ko naman ay isang DJ sa isang FM station. Ang mga magulang namin ni Susan ay naninirahan na sa ibang bansa. Ang parents ko ay immigrant na sa Canada, samantala kay Susan ay nasa US naman. May mga kapatid pa din naman akong naiwan dito sa Pilipinas. Nang lumaki na ng gusto ang sinasabing virus kung saan ay sisira sa lahat ng mga computers at sa mga electronic systems sa mundo, ay natakot na ako. Pero ang aking asawa ay hindi naniniwala tungkol dito. Kinumbinsi ko siya na umalis ng Maynila at magsimula sa ibang lugar at mamuhay kung saan hindi related sa teknolohiya ang aming trabaho. Bala ko kasi na magtayo ng negosyo sa probinsya. Sa katunayan ay humingi pa ako ng pinansyal na suporta sa aking mga magulang. Dahil bala ko din na bumili ng bahay at lupa. At ang napili ko namang lugar ay lugar ng Zambales. Sigurado ka pa sa pupuntahan natin, Marlon? Alam mong kalokohan lang lahat ng ito eh. Bakit ba praning na praning ka sa Y2K virus na yan? Maayos naman ang buhay natin sa Maynila. Pwede ba, Susan? Para naman to sa atin ah. Iba na ang mundo ngayon. Nag-uumpisa ng halos lahat ng dumidepende sa mga computer. Sa trabaho ko, ganun na nga rin eh. Paano kung mangyayari ang pag-shutdown ng lahat? Saan tayo pupulutin, Aber? Oo na, ikaw na ang masusunod. Itabi mo nga kapag may nakita kang convenience store. Iinom ako ng tubig at huwag kang papalag. Napapailing na lamang ako, kabaryo, nang bumaba na si Susan upang bumili ng beer. Ang asawa ko kasi ay isang matapang at palaban na babae. Siya ang uri na hindi nagpapaapi. Ilang buwan ko din siyang kinumbinse na sumama sa akin sa Zambales. Ayon sa kanya, may mga binibentang properties daw sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na rin kami sa lugar. Nahahalata na rin ang pagkalasing ni Susan. Ang tahanan nila Ambet ay isang lumang bahay pero malaki at may 2 palapag. Gawa lang ito sa purong kahoy pero lumang-luma na talaga. Pero maayos naman ang lugar. Wow! Haunted house pala ang pupuntahan natin. Bakit di mo naman ako in-inform na nakapagdala ko ng holy water?
Tumigil ka nga. Baka marinig ka ng kaibigan ko. Oh, Marlon, nandito na pala kayo. Hi Susan. Buti nahanap ko agad ang address mo. Ayos lang ba sa nanay mo na dito muna kami? Oo naman. Nasabi ko na sa kanya. Pero hindi na kasi nagsasalita si nanay. Simula nung nawala si tatay. Alam mo na, hindi pa yata nakamove on. Nasa Pinas pa ba tayo, Ambet? Weird naman tong lugar ninyo. Tinitigan ko ng masama si Susan at itinaas naman niya ang dalawang kamay hudyat na tatahimik na ito. Hinakot na namin ni Ambet ang mga gamit mula naman sa compartment ng kotse habang si Susan ay naglalakad-lakad sa malawak na bakuran. Hanggang sa bigla siyang napasigaw. Agad namang lumapit si Ambet at sinabi niya na nanay niya ang nakasilip sa bintana. Napakagat na lamang ako sa labi dahil sa sobrang hiya. Sa gulat ni Susan ay nasambit pa niya ang salitang multo. Sa pagpasok namin sa bahay ay ipinakilala na kami ni Ambet sa kanyang ina na si Nanay Lusing. Humingi naman ng paumanhin si Susan sa kanyang pagkagulat. Tumitig lang si nanay na halatang naiirita. Agad namang pumagitna si Ambet at sinamahan kami sa taas dahil naroroon ang aming kwarto. Iniwan muna kami ni Ambet upang makapag-ayos at makapagpahinga na rin. Nag-abiso naman si Ambet na bibili lang siya ng uulamin namin para naman sa hapunan. Oh my God, Marlon. Nanay Lusing seems so scary. Para bang may something sa kanya? Ano ka ba? Di ba nga may pinagdadaanan ng matanda? Pwede ba, Susan? Itiko mo muna yung bibig mo habang narito pa tayo. Pasalamat nga tayo dahil hindi na natin kailangan mag-hotel habang naghahanap ng property. Nakakatipid pa tayo, kaya tumigil ka muna. Okay, as what you said. Humiga na sa kama si Susan dahil sa pagod at labis na kalasingan. Hinayaan ko na lamang siya at nagpatuloy ako sa pag-aayos ng aming mga gamit. Nang ako'y matapos ay lumabas muna ako at bumaba ng bahay. Hindi ko naman nakita si nanay. Malamang nagpapahinga. Tumuloy ako sa bakuran at nagsinde ng yosi. Sa sandaling yon, ay doon ko palang nasipat ang harapan ng bahay. Sumilip ako sa likod at malawak din pala ang bakuran sa likod bahay. Naglakad naman ako upang libutin ang buong bahay. Sa kanang bahagi ng bahay sa may likuran ay may nakita kong pinto na nakakadena. Hindi ko naman ito binigyan pa ng pansin. Ramdam ko ang buhay probinsya. Napakalayo sa maingay na Maynila. Napapangiti na lamang ako dahil gusto ko ang katahimikan sa lugar na yon. Parang nakakawala ng stress. Dagdag pa ang malalaking puno na nasa labas ng pader na bakod. Mabilis na akong pumunta sa entrada ng bahay nang madinig ko ang gate. Nakita ko na maraming dala si Ambet. Ang dami naman nito pare. Nakakahiya naman sa'yo. Ano ka ba? Mga bisita ko kayo. Kaya wag mo nang isipin to. Nakakatuwa naman ang kaibigan ko kabaryo. Dahil hindi pa rin ito nagbabago simula noong makilala ko siya. May malaking tindahan pala sila sa bayan
Umaga at hapon lamang nagpupunta si Ambet doon. Dahil may mga katiwala naman ito. Hindi ko pa rin nakikita si Nanay Lusing. Kaya naman nagtanong na ako kay Ambet habang tumutulong ako sa paghahanda ng lulutuin. Ambet, kanina ko pa hindi nakikita si nanay. Baka naman nagpapahinga pa, no? Oo naman. Madalas nasa kwarto lamang siya. Sandali lang, pre. Puntahan ko lang si nanay. Nasa hapagkainan na kami. Maliban lamang kay Nanay Lusing. Ayon kay Ambet, sa kwarto talaga kumakain ang kanyang ina. Pero mamaya-maya pa niya ito dadalhan. Kaya naman kumain na kami. Bigla namang napasigaw ang asawa ko nang pulutin niya ang kutsara. Susan, bakit? Parang may nakita kasi ako sa ilalim ng mesa. Wala naman Yan kasi inumpa. Kung ano-ano nang nakikita mo. Ano ba yung nakita mo, Susan? Wala naman. Siguro na malikmata lang ako. Madilim kasi sa ilalim ng lamesa. Habang sinasabi iyon ni Susan, batid ko ang pagkabalisa niya. Nag-umpisa na lamang ako ng ibang topic upang may mapag-usapan naman kami. Habang nasa loob na kami ng kwarto, ay balisa pa rin ang aking asawa. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa ganyan Tungkol ba ito sa nakita mo kanina? Meron ba talaga? Hindi ko alam. Pero alam ko ang nakita ko, Marlon. Nakita ko ang nanay ni Ambet sa ilalim ng mesa. Anong si nanay? Nasa kwarto nga siya, di ba? Hindi ba't sinabi ko na may kakaiba talaga sa nanay ni Ambet, Marlon? Pwede ba, Susan? Hindi ka na naawa dun sa matanda? Pwede ba maligo ka na dun sa baba? Pwede ba, Marlon? Samahan mo ako. Natatakot talaga ako Habang naliligo naman ang asawa ko, ay nasa pintuan ako ng kusina. Nakaupo at nagyoyosi. Lumabas muna ako upang magpahangin sa may bakuran sa likod. Nang napansin ko na wala ng kadena ang pinto sa baba. Marahan naman akong lumapit at may narinig akong parang nag-oorasyon. Boses ito ng isang matandang babae. Mahina lamang ito. Kaya naman ilalapat ko sana ang aking tenga. Ngunit biglang nagsalita si Ambet. Pare, anong ginagawa mo dito? Ikaw pala, Ambet. Sinamahan ko lang si Susan maligo. Lumabas na rin ako upang magpahangin. Pero parang may narinig ako sa loob. Anong kwarto ba ito? Sino bang nandito sa loob? Yan ba? Wala yan, pre. Bodega lang yan. Sige na, pumasok ka na. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Sigurado ka, pre? Walang tao sa loob? May narinig kasi ako dito kanina May narinig ka pa ba? Di ba wala na? Sige na, pumasok ka na. Pumasok na lamang ako sa bahay dahil wala na rin naman akong narinig ng oras na yon. Pero pakiramdam ko ay may inililihim si Ambet sa aming dalawa. Ngunit nanaig pa rin ang pagkakaibigan namin. Sa paglapit ko sa pinto ng banyo, ay nakita ko nang mabilis naglakad si Nanay Lusing at agad nitong kinatok ng malakas ang pinto ng banyo. Teka lang po, Nay, nasa loob pa si Susan. Subalit hindi na nakinig ang matanda. Galit na galit habang kinakalabog ang pinto. Ano ba? Hindi pa nga ako tapos
Ano bang problema mong matanda ka? Inilabas ko na lang si Susan bago lumala ang gulo. Humingi na rin ako ng paumanhin sa ina ni Ambet. Sumenyas ang matanda na bawal gamitin ang kanyang banyo. Dumating na rin si Ambet at kinuha ang kanyang ina. Susan, ano ba? Bakit mo naman sinigawan si Nanay Lusing? Ano bang gusto mong gawin ko? Pasalamatan siya sa pangingistorbo niya sa akin? Alam mo namang nakikitira lang tayo dito. Dapat lang na makisama tayo, di ba? Hindi porket nakikitira lang tayo dito ay babastusin niya na ako. Alis na ako dito, Marlon. Babalik na ako ng Maynila. Pinigilan ko naman si Susan at niyakap upang kumalma. Huminahon na rin ako upang hindi na lumala ang sitwasyon. Sinabi ko naman sa kanya na bukas din ay pupuntahan na namin ang property na sinasabi sa akin ni Ambet. At magho-hotel na lang kami matapos nito. Mabuti naman at huminahon na rin ang aking asawa. Nagwika naman ako sa kanya na pupuntahan ko lang ang mag-ina. Sa pagbaba ko naman ng hagdan, ay nakita ko si Ambet sa may beranda ng bahay. Lumapit naman ako dito upang humingi ng paumanhin. Kinamusta ko na rin si Nanay Lusing. Ayos lang si Nay Marlon. Pasensya na rin kayo. Hindi kasi siya sanay na may bisita sa bahay. At alam mo na, may pinagdadaanan pa. Sana hindi itong magiging dahilan upang umalis kayo dito. Kahit magtagal pa kayo dito, ayos lang naman. Nakaramdam naman ako ng hiya kay Ambet. Kaya naman hindi ko natuloy na sabi na lilipat na kami ng hotel. Bago naman kami natulog ni Susan ay pinakiusapan ko ito na humingi ng paumanhin sa matanda. Tumango naman ang aking asawa. Humingi siya sa akin ng sleeping pills dahil nais niya agad na makatulog. Kumuha naman ako agad pero kailangan ko pang bumaba para kumuha ng tubig. Pababa na ako sa hagdan nang may narinig na naman akong nag-oorasyon. Eksakto sa narinig ko kanina sa may likod. At nagmumula ang boses na yon sa mismong kwarto ni Nanay Lusing. Inisip ko na lang na ng tubig ay naririnig ko pa rin ang boses na yon. Tumuli na ako sa pag-akyat. Pero sa totoo lang, kabaryo, nanindig ang balahibo ko. Aminado ko na hindi ako pala simba. Pero kakaibang dasal naman yata ang nagmumula sa matanda. Kinaumagahan ay nasa hapag na kami upang mag-agahan. Kami na ni Susan ang nag-ayos ng mesa, habang sa mga pagkain naman si Ambet na nasa kusina pa. Pagkaupo naman namin ay biglang dumating si Nanay Lusing. Binati pa namin siya kaso nagulat kami sa kanyang ginawa dahil kinuha niya ang mga plato, kutsara, tinidor at iba pa. Galit itong nakatitig sa amin at sumenyas na wag daw namin gagamitin ang mga gamit niya. Magsasalita na sana ang asawa ko pero inirapan ko siya ng mata. Nagmadaling pumasok ang matanda sa kanyang kwarto. At pagdating ni Ambet ay malinis na ang lamesa. Tila alam na ni Ambet ang nangyari. Kaya naman agad siyang nagpunta sa kwarto ng kanyang ina. Kita mo yon? Kung gaano kasama yung ugali ng huklubang yan?
Napakasakim. Ultimo plato pinagdadamot. Susan, tumigil ka nga. Baka marinig ka pa. Totoo naman eh. Kaya nga dapat umalis na tayo dito. Nako, pasensya na talaga kayo. Patawarin niyo ako. Kukuha na lang ako ng bago. Tulungan na kita, Ambet. Matapos ang agahan, ay umalis na kami agad. Habang nasa labas pa kami ng gate, ay nakita kong sumilip si Nanay Lusing sa bintana sa may sala. Tumango naman ako at ngumiti sa kanya. Subalit, isang galit na muka ang itinugon niya sa akin at isinara ang kurtina. Good luck sa pupuntahan niyo, Marlon. Sana magustuhan niyo ang property. Sana nga pre, magdilang anghel ka sana. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ba? Kanina pa ako nagpipigil, Marlon. Letseng matanda na yon. Napakabastos. Nanggigigil ako. Sige, sirain mo yung dashboard. Ano ba, Susan? Tumigil ka na. Kumalma ka nga, Susan. Tumahimik na si Susan pero nakasimangot pa rin, kabaryo. Kilalang kilala ko na ang asawa ko, kabaryo. Dahil naging magkaibigan muna kami at 5 years na naging magkasintahan bago naman ikasal. Tanggap ko ang ugali niya at sa katunayan isa nga yun sa nagustuhan ko sa kanya. Dahil ayoko sa babae na masyadong malambot. Iba si Susan, kabaryo, dahil matapang at palaban. Hindi naman yun naging problema namin pero ewan ko ba, simula nang napunta kami sa bahay ni Ambet ay parang may nagbago na. Nagiging bugnuti na siya pero iniintindi ko na lang. Gawa na rin siguro sa ugali ni Nanay Lusing. Makalipas ang halos 1 oras ay narating na namin ang lugar. Sinipat muna namin ang buong bahay bago kami bumaba ng kotse. Uy, mukhang maayos to ah. Ano, Susan? Ayos ba sa'yo? In fairness, pwede na. Kesa naman dun sa haunted house na may wicked witch. Lumapit naman ako sa gate at pinindot ang doorbell, kabaryo. Matapos nun ay lumabas ang isang matandang babae na may hawak na walis tambo. Sa paglapit nito ay nagtanong agad ang matanda sa amin. Tumugon naman ako dito, kabaryo, at nagpakilala bilang bibili ng bahay. Sinamahan kami ng katiwala at pinaupo na sa may kama. Inasahan na rin kasi kami ng may-ari. Ngunit napansin ko na iba ang titig ng katiwala kay Susan. Inisip ko na lang na natatarayan ito sa aking asawa. Humarap naman sa amin ang may-ari ng bahay. Balak na kasi nilang mag-migrate sa Canada. At nagulat ako dahil sa parehong lugar din sila lilipat kung nasaan ang mga magulang ko. Kaya naman mas naging magaan ang usapan namin. Matapos nito ay nagabiso ko kung pwede ko bang malibot ang bahay habang pinag-uusapan pa nila ng asawa ko ang tungkol sa interior ng bahay. Siya kasi ang mahilig doon, kabaryo. Pinasamahan ako sa katiwalang si Aling Leticia. Sa paglilibot namin ng bahay ay natuwa naman ako sa matanda dahil animoy real estate agent ito kung ibida ang malaking bahay na yon. Hanggang sa nagtanong siya kung saan kami galing. Sumagot naman ako na
taga Maynila pero ang nais niyang malaman kung saan ba talaga kami nanggaling bago nagpunta sa kanila. Tumugon naman ako na sa kabilang bayan pa kami nanggaling, sa bahay ng aking kaibigan. Naikwento ko rin ng bahagya ang tungkol dito. Ayon sa matanda, may kakaiba daw sa misis ko. May kung ano daw na nakalukob dito. Marlon! Natigil ang usapan namin ng katiwala sa pagtawag ni Susan habang papalapit ito sa amin. Okay na. Bukas babalik tayo dito para sa mga documentations and all. Mabuti naman at approve sa'yo to. Swerte, di ba? Hindi na natin kailangan maglibot pa. Yeah, at para makalipat na rin tayo agad. Nangangatin na ang kaluluwa ko sa bahay ng kaibigan mo. Sige. Aling Leticia, mauna na kami. Matapos ang huling usapan namin sa may-ari, ay umalis na rin kami kaagad. Nalibot na rin pala ni Susan ang loob ng bahay. At batid ko na nagustuhan nga niya ito. Habang ako naman ay nagustuhan ko rin ang paligid ng bahay na iyon. O ano, okay ka na? Maaga pa naman, so saan mo gustong pumunta? Well, to relieve my stress sa haunted house na yon, I need some shopping. Na-miss mo bang magtatalak sa on-air? Oo nga eh. Alam mo naman na yun talaga ang hilig ko. Pero iniwan ko yun para sa'yo, Marlon. Naks naman. Pero thank you kasi sumunod ka sa akin. Well, kung paranoid ka sa Y2K na yan, paranoid na rin ako. Sa wakas, sa sandaling yon ay tila bumalik kami sa dati na laging masaya lang at walang sagutan. Maghapon kaming namasyal at in-enjoy ang bawat sandali. Bandang 5:00 na ng hapon, kabaryo. Nakabalik na kami sa bahay ni Ambet. Habang kami ay nasa kwarto na at nakahiga ay biglang gumalaw ang doorknob. Bumangon naman ako at binuksan ang pinto. Tumambad sa akin si Nanay Lusing at binangga pa ako ng matanda at pumasok ito sa kwarto. Dumiretso ito sa kama at hinablot ang kumot at mga unan. Galit na galit at sumenyas ito at pinalayas kami. Walang hiya kang matandang hukluban ka. Punong-puno na ako sa'yo. Tumayo naman si Susan at sinampal niya ang matanda. Nagulat ako sa mabilis na tagpo. Gumilid ang muka ng matanda dahil sa pagkakasampal nito. Bago pa man ako nakalapit ay umatungal ang matanda at sinabunutan si Susan. Gumanti rin ang asawa ko at dahil sa mas malakas ang aking asawa, ay natulak niya ng malakas ang matanda at bumanda ito sa dingding ng bahay. Bigla namang dumating si Ambet. "Inay, anong ginawa niyo kay inay?" Nilapitan niya naman agad ito at inalalayang tumayo. I'm sorry, Ambet. Pero sumasobra na yung nanay mo. Isa siyang sakim. "Susan, tama na. Ambet, mukhang hindi na maganda to. Mas mabuti pa, aalis na lang kami. Pasensya ka na, pare." "Hindi, pare. Ayos lang. Huwag kayong umalis." Kahit ayaw ni Ambet, ay nagpasya na rin akong umalis dahil umabot na sa punto na nagkakasakita na ang dalawa. Nagligpit na kami ng gamit ni Susan at umalis na
sa bahay ng mag-ina. Subalit bago ko pinaandar ang kotse ay nagtagpo ang mga mata namin ni Ambet habang nasa entradang pinto siya ng bahay. Sa gabing yun ay naghanap na kami agad ng hotel. Hindi pa rin nawala ang inis ni Susan habang nakaupo ito sa kama ng hotel room. Hinayaan ko na siya na magtatalak habang inaayos ko ang aming mga gamit. Nang biglang umaray sa sakit ang asawa ko. Bakit, Susan? Anong nangyari? Aray! Ang sakit ng tiyan ko, Marlon. Tulungan mo ako. Sinabi ko naman sa kanya na bibili lang ako ng gamot. Kaya naman agad akong lumabas ng hotel. At mabuti na lang dahil sa unahan ay may pharmacy. Sa pagbalik ko ng kwarto ay nakahiga na si Susan sa kama. At humihingal at laking gulat ko na lang. Dahil ang kanyang tiyan ay literal na lumalaki at lumiliit. Yung tipong umaalon, kabaryo. Marlon, ano nangyayari sa akin? Agad ko naman siyang pinainom ng gamot. Pero mas tumindi pa ang kanyang nararamdaman. Kaya naman wala na akong ibang pagpipilian pa, kundi ang dalin ito sa ospital. Habang nasa kotse kami, ay walang pinagbago ang nararamdaman at ang kakaibang paggalaw ng tiyan ni Susan. Sa aking napagtanungan sa reception ay 20 minutes pa daw ang pinakamalapit na ospital. Dito pinaharurot ko na ang sasakyan habang sumisigaw pa rin sa sakit si Susan. Hanggang sa bumulwak ang napakaraming tubig sa puwerta ni Susan. At nakita ko na lang na nangisay ang aking asawa. Humimpis ang mukha nito. Sa loob lang ng ilang segundo ay naging butot balat na lamang siya at hindi na gumalaw. Susan, anong nangyari sa'yo? Sambit ko noon sa aking asawa habang tinatapik ko ang kanyang mukha. Tumulo na lamang ang aking luha nang napagtanto ko na wala ng buhay ang aking asawa. Humagulgol ako sa iyak habang yakap-yakap ko siya, kabaryo. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa mga oras na iyon. Ang nais ko lang naman ay magkaroon ng bagong buhay malayo sa Maynila. Pero bakit ito ang nangyari? At sa sandaling yon ay muling sumagi sa aking utak ang mga kakaibang bagay na napansin ko sa bahay ni Ambet. Malaki naman ang hinala ko na may kinalaman sila sa nangyari sa aking asawa. Sa mismong gabing yon ay dinala ko pa rin sa ospital si Susan upang maayos ang lahat. Gulat na gulat din ang mga doktor na sumuri sa asawa ko. Ayon sa kanila, labis na dehydration daw ang nangyari. As in literal na naubos ang tubig niya sa katawan. At hindi nila ito maipaliwanag kung papaano nangyari. Habang nakaupo naman ako sa labas ng emergency room, ay may lumapit sa akin na isang babae. Ina siya ng pasyente na nasa ER din. Nakita din niya ang pagdating namin. At ayon sa babae,
Mukhang kinulam daw ang aking asawa. Lumingon ako sa kanya at napaluha. Bilang laki sa siyudad, ay hindi talaga ako naniniwala sa mga bagay tulad ng kulam. Pero hindi rin maalis sa isip ko na baka nga totoo ito dahil walang matinong paliwanag kung papaano ito nangyari sa aking asawa. Nabanggit ko naman sa babae na babalikan ko ang may gawa nito. Ngunit pinigilan niya ako dahil baka raw ako ang isusunod nun. Ilang oras din akong nakatunganga dahil hindi ko matanggap at sinisi ko ang aking sarili sa nangyari. Dito na dumating ang mga intern at inabisuhan ako na handa na ang katawan ng misis ko para i-embalsamo. Pero pinigilan ko muna sila dahil tatawagan ko muna ang mga kapatid ni Susan na nasa Pilipinas pa. Kinabukasan ay dumating na ang kuya at nakababatang kapatid ni Susan. Hindi ko naman masisi ang kuya niya kung nagalit ito sa akin. Tinanggap ko na lang ang ilang sapak mula dito. Pero tila manhid ako ng mga sandaling yon. Gayunpaman, ilang araw ang nakalipas ay magkasunod na nakauwi ng bansa ang mga magulang namin. Sa sama ng loob ng mga ito, ay hindi nila ako pinayagan na manatili sa punerarya. Wala din akong may sagot sa kanila sa tunay na dahilan ng pagkasawi ng kanilang anak. Sa araw ng libing ni Susan ay nasa malayo lamang ako nakatanaw, kabaryo. Parang dinurog ang aking puso na kahit sa uling sandali ay hindi ko man lang nasilayan ang aking asawa. At dahil sa pangyayaring yun, ay nais kong mabigyan ng kaliwanagan ang nangyari kay Susan. Taliwas man sa aking paniniwala, ay sinubukan kong maghanap ng tao na may kaalaman sa mga ganitong bagay. Bumalik naman ako ng Zambales at pinuntahan ko si Aling Leticia. Kasama ang mga amo nito ay inilahad ko sa kanila ang lahat ng pangyayari. Dinala ko ni Aling Leticia sa isang albularyo na nasa kabundukan pa ng probinsya. Matapos ang paglalahad ko, ay inabisuhan ako ng albularyo na manatili muna sa kanyang tahanan habang isinasagawa niya ang pagtugis sa mangkukulam. Na ang mga bagay na ginagawa ko lang biro dati ay mararanasan ko pala sa totoong buhay. 10 taon din ang lumipas bago muling umibig ang aking puso, kabaryo. At sa pagkakataong iyon ay hindi ko na hinayaan na mapahamak pa ang aking pamilyang binuo. Maraming salamat sa iyo, kabaryo. Dito ko na lang tatapusin ang kwento ko. Pangalawang istorya. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Ako nga pala si Jason, isang grab rider dito sa lugar ng Cebu. Nangyari ang karanasan kong ito taong 2018.
Sa panahong ito ay fresh graduate ako ng college. At habang wala pa akong regular na trabaho, ay nag-sideline muna ako bilang driver. Madali lang akong nakapasok dahil sa tulong ng pinsan ko. Tandang-tanda ko pa ang pinakauna kong biyahe. 4:00 ng hapon. Kahit papaano, ay masaya na ako sa aking sahod. Sapat na ito para may panggala sa syota kong si Karina. Nasa puder pa kasi ako ng aking mga magulang noon. Kaya naman hindi ako namomroblema sa bahay at pagkain. Upang hindi ako makarinig ng mga hindi magagandang salita, nagbibigay na lang ako ng kusa sa aking mga magulang. Sa ilang buwan ko sa trabaho, ay may isang pasahero ko na nagpahatid sa Lapu-Lapu. Isang empleyado sa Mitsumi. Naikwento sa akin nung babaeng pasahero na maraming trabahante pala sa syudad ng Lapu-Lapu. Kaya naman humirit ako sa kanya na ipagkalat ang aking numero. Minsan ay nagawi ako sa simbahan ng Berhen sa Regla upang magsimba. Napakaraming tao kaya doon na lamang ako nagtiyaga sa labas ng simbahan. Marami rin kasi ang naroroon. Sa kalagitnaan ng misa ay may bumangga naman sa akin na isang matandang babae. Bahagyang nakita ko ang kanyang muka. Napakatanda na nito at humingi naman siya ng pasensya. Bahagya rin niyang nahawakan ang aking bisig at napakalamig ng kamay nito. Dahilan upang agad kong kinabig ang sarili sa kanya. Tumitig naman siya sa akin habang matalang ang nakikita dahil sa takip nito na balabal. Sa mga sandaling yon, ay tila ba may pangitain akong nakikita. Ilang segundo lang ito at ang aking nakita ay isang babae na nakaupo sa isang sarado at maliit na lugar. Hindi ko matukoy kung anong lugar yon. Maaring banyo, elevator o ano paman. Minsan isang gabi ay may kumontak sa akin. Isang babae. Sinundo ko siya sa MEPSA 2. 2 pala sila nagpahatid sa Cardova. Habang nasa biyahe ay panay cellphone lang ang babae. Habang ang isa naman ay tahimik lang na nakaupo. Mukhang problemado dahil nakatulala at parang napakalalim ng iniisip nito. Nagtaka naman ako dahil hindi man lang sila nag-usap. Kaya naman nasa isip ko na baka silang dalawa ay nag-away. Nang bumaba na sila, ay tiningnan ko ang cellphone ko para sa transaksyon. Sa pagbayad ng babae, ay napansin ko na mag-isa na lang ito. Ang bilis naman yata na wala nung kasama niya. Kaya naman napatanong ako kung nasaan na ang kasama niya. Inilabutan na lamang ako, kabaryo, nang sabihin niya na wala naman daw siyang kasamang sumakay. Mag-isa lang daw siya. Napalunok na lamang ako
At ako pa ang sinabihan na bakit ko daw siya tinatakot. Napahawak naman ako ng mahigpit sa manibela habang tinitingnan ang rear mirror. Mabuti na lang at wala akong nakita. Kinurap-kurap ko na lang ang aking mga mata at pilit kinondisyon ang sarili na baka antok na o namamalik mata lamang ako. Habang tumatakbo na ang sasakyan ay hindi talaga mawala sa isip ko ang mga pasahero ko kanina. Alam ko na dalawa sila. Hindi lang naman isang beses akong tumingin sa may salamin habang sakay ko pa sila. Nang mapadaan naman ako sa isang tindahan, ay huminto muna ako upang bumili ng soft drinks at nagyosin na rin. Talagang kinilabutan ako ng gusto. Nang medyo maayos na ang pakiramdam ko, ay nagpasya na akong umuwi. Medyo malayo-layo pa ang aking lalakbayin mula Lapu-Lapu hanggang Cebu. Mabuti na lang at napawi ang kilabot ko. Nang magka-chat na kami ni Karina, inaya ko siyang lumabas bukas. Bale, dinner date kumbaga. Hanggang sa nakatulog na ako, bigla naman akong napabalikwas dahil sa napakasamang bangungot. Muli kong nakita ang pangitain ng isang babaeng nasa loob ng isang maliit na lugar. Nakayuko ito na natatakpan ang muka ng kanyang mahabang buhok. Pakiramdam ko tuloy ay nasa isang Japanese horror movie ako. Ganitong ganito ang eksena, kagaya sa mga palabas. Tumayo naman ako at nagtungo sa kusina upang uminom ng tubig. Hindi naman kalakihan ang bahay namin, pero may dalawang palapag ito. Nasa itaas ang mga kwarto at sa baba ay ang sala, kainan at kusina. Habang nilalaklak ko ang tubig ay napatingin ako sa sopa sa may sala. Sa isang kurap mata ay dumaan sa paningin ko ang babae sa panaginip na nakaupo doon. Muntik ko nang mabitawan ang baso. Panay ubo ko dahil nabilaukan ako mismo ng tubig. Muli kong tiningnan ang sopa. Wala namang nakaupo doon. Napamura na lamang ako dahil dito na ako lumaki sa bahay. Pero kahit minsan walang kababalaghan kaming pamilya na naranasan dito. Sa pagkakatanda ko, ang mga magulang mismo ang nagpatayo nito at hindi ito binili lang. Naghilamos naman ako upang mahimasmasan. Agad na akong pumanhik sa aking kwarto. Kinabukasan ay naging maayos naman ang mga biyahe ko. 3:00 pa lang ng hapon nun, nag-offline na ako sa Grab apps. Gawa nga ng may lakad ako mamayang gabi. Alam nyo na siguro, kabaryo, kung ano ang balak ng isang lalaki sa kanyang syota matapos ang date. Doon ko dinala ang aking syota sa isang restaurant sa Lahug. Nasa bandang glass wall ang aming mesa. Kaya naman, tanaw mula doon ang kalsada at maraming sasakyan. Masaya naman kaming nag-usap ni Karina tungkol sa buhay-buhay. Isa kasi siyang call center agent sa IT Park. Rest day niya kasi sa araw na yon at bukas pa ng gabi ang pasok niya, kaya may mahabang oras kami. Sa katunayan,
tuwing day off niya ay kami ang magkasama sa isang hotel buong gabi. Sa gitna naman ng aming dinner ay napalingon ako sa labas. Tumambad sa akin ang babae sa panaginip na nakatayo sa kabilang bahagi ng kalsada. Medyo napailag ako dahil sa gulat. Nagtaka naman ang syota ko at tinanong nito kung ayos lang ako. Napatingin na rin siya sa labas at wala naman siyang nakitang kakaiba. Nagdahilan na lamang ako at iniba ko ang usapan. Sabi ko sa kanya kung kailan ba mag-iiba ang ship niya upang ihahatid sundo ko na lang siya. Baka sa susunod na buwan pa daw, ayon kay Karina. Matapos naming kumain, ay tumuloy na kami sa isang mall upang mamasyal at mamili ng konti. Hanggang sa niyaya ko siya sa hotel. Sa gitna ng aming pagniniig, habang hinahalikan ko ang dibdib ng aking syota ay bigla ko na lang nakita ang babae. Sa panaginip ko na katabi ni Karina. Agad naman akong napabalikwas at sumigaw. Takang-taka naman at naiirita na si Karina. Kanina pa daw niya ako napapansin na balisa at hindi mapakali. Ayaw ko namang sabihin sa kanya ang dahilan dahil baka matakot o baka mas lumala pa ang galit niya. Sa 2 taon naming relasyon ay ngayon lang ako nagkakaganito. Dahil sa hindi ko na nga magawa ang kagustuhan namin sa gabing yon, ay nagpasya na lamang si Karina na umuwi na. Wala naman daw mangyayari kaya bakit pa kami mananatili sa hotel? Hinatid ko na siya sa kanilang bahay na masama pa rin ang loob sa akin. Hindi ko kasi masabi sa kanya ang totoo. Minsan na rin kasi akong nagloko at pinatawad niya ako pero iyon na daw ang una't huli. Dahil kapag naulit pa, ay hihiwalayan niya na ako. Ayaw ko namang mangyari yon dahil mahal na mahal ko si Karina. Gayunpaman, magpapalipas muna ako ng ilang araw bago suyuing muli ang aking nobya. Nagpatuloy naman ako noon sa trabaho ko hanggang sa may kumontak na naman sa akin na taga-Lapu-Lapu. Mangyari kasi na malapit ako sa Universidad ng Cebu sa Mandaue. Kaya naman tinanggap ko na. Isang lalaki na mukhang may kaya sa buhay. Nasiraan daw kasi siya ng kotse. Hinatid ko naman siya sa Punta Engaño. Siyempre bumalik na naman sa alaala ko ang karanasan ko dati. Kaya naman panaisipat ako sa rear mirror. Mabuti at wala na akong nakitang kasama ng pasahero. Hindi pa rin mawala sa aking sarili. Ang kabahan kaya sa aking pagbalik ay binalik ko munang uminom ng soft drinks at magyosi. Kaya naman naganap ako ng pwedeng iparada ang sasakyan. Nang mapadaan naman ako sa MEPSA 2, kahit nasa kabilang lane ako, ay hindi ko maiwasan ng tumingin sa kabilang kalsada. Ganoon na lamang ang aking pagkagulat dahil nakita ko na naman ang babae na nakatayo sa kabilang lane. Tila bigla akong nawala sa aking sarili at muntik ko pang mabangga ang motorsiklo na nauna sa akin. Inihinto ko muna ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Hindi na ito maganda. Paulit-ulit na lang
nagpapakita sa akin ng babaeng yon. Hindi na ako nakapagpigil, pinuntahan ko na si Karina at sinabi ko sa kanya na minumulto ko ng isang babae. Noong una, kabaryo, ay nagalit pa ito pero nakita niya ang takot ko at pagkabalisa kaya nakinig na rin siya sa aking kwento. Nagpasya si Karina na hindi muna papasok sa gabing yun upang samahan ako buong gabi. At kinabukasan ay nagpunta kami sa simbahan ng Birhen sa Regla, sa Lapu-Lapu, kung saan unang beses kong nakita sa pangitain ang babae simula nung nabangga ko ang matanda. Umasa kami na makita namin ang matandang yon. Ngunit natapos na lamang ang misa ay hindi ko na nakita ang matanda. Umupo muna kami sa parke na malapit lang din sa may simbahan. Habang nag-uusap kami ay napansin ko naman ang matandang babae na naglalakad sa gilid ng simbahan. Nilapitan namin agad ni Karina upang kausapin ito. Mabuti at huminto ang matanda at nakinig sa aking mga inilahad na karanasan. Subalit ayon sa kanya, wala siyang kinalaman sa babaeng multo. Pero posibleng aksidenteng nabuksan raw ang aking ikatlong mata noong nagkabangga kami. Hindi man niya direktang sinabi sa amin pero naramdaman ko na may kakaiba sa matandang yon. Tumalikod na rin siya agad. Nais ko pa sanang pigilan pero sinuway na ako ni Karina. Baka sumigaw pa raw ang matanda. Sa makatuwid, posible nga na nabuksan ang aking ikatlong mata dahil hindi ko naman ito nararanasan noon. Sa mga araw na lumipas ay naging madasalin na ako. Kahit papaano ay naibsan ang takot ko noong bumalik na ako sa piling ng Panginoon. Napagtanto ko na matagal ko na palang hindi binigyan ng pansin ng pananampalataya. Hanggang sa dumating ang punto na nagpalit na ng ship si Karina at hatid sundo ko na siya. Lumipas pa ang ilang linggo ay hindi na nagpakita sa akin ang babaeng multo. Kahit nagagawi pa ako sa MEPSA. Isang gabi, habang bumiyahe na ako patungo sa IT Park upang sunduin ang aking nobya ay muling nagpakita sa akin ng multo. Pero sa mga sandaling yon ay hindi natakot ang aking naramdaman, kundi pagkainis. Itinabi ko na ang sasakyan dahil nais kong harapin ang multo. Kahit pa magmukha naman akong tanga, sa gilid ng kalsada ay kakausapin ko talaga. Ngunit wala na ito nang ako'y bumaba na. Hindi ko na lang sinabi kay Karina dahil ayaw ko siyang mag-alala na naman. Kinabukasan ng umaga ay sinundo ko na ang aking kasintahan mula naman sa kanyang boarding house. Kagaya sa nakaugalian ay sinundo ko na siya kinagabihan. Ngunit halos maubos na ang lahat ng tao ay hindi pa rin lumalabas si Karina. May mga namumukaan kasi ako na mga katrabaho niya na kumakain sa isang fast food. Nilapitan ko sila at tinanong kung nakita ba nila si Karina. Nagulat naman ako sa kanilang sagot dahil hindi raw pumasok si Karina sa araw na yon. Nag-insist pa ako, kabaryo, na ihatid ko pa siya kaninang umaga. Lumabas naman ako at tinawagan ang aking kasintahan. Nagri-ring lang ang cellphone niya pero hindi niya sinasagot.
Paulit-ulit yun hanggang sa nainis na ako. Nagpasya ako na puntahan sa boarding house. Baka kasi umuwi ito ng maaga. Sa aking pagdating ay nakisuyo ako sa landlady. Kilala naman ako nito kaya pinapasok niya ako sa loob. Panay kato kami sa nakalak na pinto ng kwarto ni Karina. Ngunit walang sumasagot. Narinig ko na lang ang ring ng cellphone niya sa loob nang muli ko itong tinawagan. Dito kinabahan na ako, kabaryo. Kaya kinuha ko na ang susi sa landlady at binuksan ang pinto. Sumambulat sa amin na nakahiga lang pala si Karina. Ngunit nang aking gisingin ay isang malamig na bangkay na pala ito. Ganoon na lamang ang aking pagkagulat dahil sinundo ko pa siya kaninang umaga. Ayon naman sa mga nakapansin, hindi naman daw lumabas ng kwarto si Karina. Agad kong tinawagan ng pamilya niya at nang pinasuri namin ng bangkay, binangungot raw ito at hindi na nagising. Tanging paghihinagpis na lamang ang aking nadama, kabaryo, sa biglaang pagpanaw ng aking kasintahan. Pero alam mo ba, kabaryo, magpasa hanggang ngayon ay nakakakita pa rin ako ng mga ligaw na kaluluwa. Isa pa rin akong grab rider at sinasabi ko sa inyo, nakasanayan ko na ang magkaroon ng pasahero na isa na palang kaluluwa. Okay, opinion ko. Anong masabi nyo sa ganitong setup natin, kabaryo? Okay ba sa inyo na dalawang story sa isang lapag, di ba? So, yun lang naman. Sana mapansin nyo. Then comment kayo sa baba para mabasa ko rin. Hanggang dito na lang muna, kabaryo. Tulungan nyo akong maka 1K. Subscribe at pa-share na rin ang video natin para araw-araw may lapag tayo. Maraming salamat.